Dito sa Hong Kong, being almost 11 years na dito at lahat yata ng Valentine's Day nandito na ako. Hmm. Ang nakikita ko sa mga kababayan natin, well, kapagka tumaon ng holiday yung February 14, holiday which is Sunday dito, Ah. definitely yan, nagkakaroon ng mga program, Bombo Justin, sa mga public park ng Hong Kong. May mga program dyan about beauty pageant, beauty Hmm. contest, or any program na pwedeng i-celebrate nila yung Valentine's Day. Of course, hindi mawawala ang mga red roses sa mga magkasintahan. Kung may magkasintahan mga single dito, o Mhm. kaya yung mga family o kaya mag-asawa na nandito rin na nagtatrabaho bilang OFW, malamang sineselebrate nila yan, Bombo Justin. Mhm. Mm. Diyan ba yung mga establishments, meron ba silang mga, like mga gimmick kasi 'di ba dito sa atin, Sir Marlon, sa mga restaurants, meron yung mga makikita natin na inaayusan talaga yung place po nila, meron yung mga pa-freebies, sa mga hotel, meron ding mga ganyan, may mga binibigay ding mga freebies minsan, para sa yung mga ginagamit po ng mga mag-asawa, ganun din po ba diyan sa Hong Kong? May mga ganong, mga kumbaga parang extra na ibinibigay sa mga, especially sa mga couples po diyan na pumupunta sa mga establishments? May mga mapapansin kang lugar, Bombo Justin, like hotel or restaurant na nagbibigay ng freebies sa kanilang mga customers, Hmm. especially sa hotels Ah. at saka restaurant. Kasi ibig sabihin nun, Bombo Justin, sila na yung mga Katoliko na naniniwala sa Valentine's Day, no? Mhm. The day of Saint Valentine, ika nga. Mhm. Pero dahil nga Chinese country to, karamihan dito mga Buddhist, ganyan, o kaya Mhm. iba-ibang relihiyon, may mga Muslim, may mga Mhm. iba, may mga yun yung parang sa mga Hindu or Indiano na relihiyon, Bombo Justin. So sa mga ganong establishment na ang kanilang business o kanilang paniniwala ay hindi sumasang-ayon doon sa Catholicism, malamang hindi ka makakakita ng mga ganong freebies. Hmm. Pero yun nga sabi ko, may mga hotels at restaurant nagbibigay ng balloons, mga kulay pusong balloons, Mm. tsaka mga chocolates, yung mga freebies nga na nabanggit meron, Hmm. lalo na kapag alam nilang couples o Mhm. family yung kanilang mga client, Bombo Mhm. Justin, o customers. Mhm. Meron. Yes po. How about yung mga sinusuot na damit? Kasi 'di ba, Sir Marlon, dito, um, karamihan nagsusuot ng ano, ng kulay red o yung mga damit na may mga heart-heart na design. Diyan po ba sa Hong Kong, gano'n din po ba ka-open yung especially the local residents po? Ano yan 'di ba pagka Bombo Justin kapag Valentine's red red yan Mhm. favorite color o color of Valentine's Day is red. Yun, Yeah. sumasang-ayon din mga Chinese people dito kasi nga parang upcoming na yung Chinese New Year, pag Mhm. Chinese New Year maswerte sa kanila yung red. Red. So may Mhm. mga makikita ka ng mga Chinese couple na naka-red na talaga, basic na yan sa mga restaurant at saka sa mga public park, Bombo Justin. Yun, Mhm. naniniwala sila sa color red, Bombo Justin. Mhm. Sir Marlon, kamustahin naman natin yung dating culture diyan sa Hong Kong? Kasi, kayo siyempre antayo may way no panunturan mangkarawan, kusari ano yung mga taong nagmamahalan. Diyan ba katulad din po ba sa Pilipinas na, yung unang, basic stage ng dating, lalaki ang nag-a-ask or, nagse-seek ng assistance para manligaw sa isang babae? Napaka-ano nila, Bobo Justin, sa mga ganyang kultura, napaka-gentleman ng mga Chinese guy. Mhm. Makikita mo talagang sila yung nagbubuhat ng bag, sila Mhm. yung nagbubuhat ng mga, kung halimbawa may mga nag-grocery sila o nasa market Mhm. sila yung nagbubuhat ng mga bag. Minsan nga, pati mga payong sila nagbubuhat. Tapos napaka-gentleman nila pagdating sa restaurant, yung pauupuin mo na Mhm. yung babae. Talagang ano nila dito, nakikita ko gentleman ng mga Chinese people. Parang mas higit pa nga yata sa Pilipino, Bomba Justice, Mhm. sa aking observation yan.